Ang Hwasumon ay ang kanlurang gate ng Hwasong Fortress. Ang Hwasu ay literal na nangangahulugang, ang kanluran ng Hwasong Fortress, gayunpaman. Ang tarangkahan ay talagang matatagpuan sa hilagang kanluran ng kuta, dahil nasa kanluran ng kuta ang tuktok ng Paldolsan Mountain. Isa sa 4 na pintuan ng Hwasong Fortress. Ang Hwasumon Gate ay itinayo noong 1796. Ang Hwasumon Gate ay medyo napreserba at sa makatuwid ay itinalaga bilang Treasure Number 403 noong 1964. Ang kahoy na pavilion at arko ng bato ay sumailalim sa maliliit na pag-aayos noong 1975. May malawak na patag na lugar sa labas ng gate, kaya isang matangkad na subak gang simdon ang itinayo para bantayan ang paligid. Bagamat ang Jang'anmon at Paldolmon ay iisang pintuan, ang Changlayongmon at Hwasumon ay nasa mas mababang antas. Binubuo ito ng isang batong arko, isang palapag na kahoy na pavilion, at isang semi-circular brick wall na tumutulong sa pagtatanggol sa gate. Ang Hwasumon Gate ay napanatili ang orihinal nitong hitsura, na nagpapakita ng simple ngunit detalyadong mga diskarte sa arkitektura noong ika-18 siglo. Hwasumon Gate, kapag tiningnan ng magkasama kasama ang katabing Northwestern Watchtower, ay itinuturing na isa sa mga pinaka-iconic na eksena ng Hwasong Fortress. Ang mga pangalan ng mga sangkot sa konstruksyon ay nakasulat sa batong dingding ng tarangkahan. Noong panahong iyon, lumahok ang mga Mason mula sa Seoul, Kaesong, at Kanghua Island. Matapos makumpleto ang pagtatayo, nakatanggap si Park Sang-hil ng pinakamataas na parangal sa mga Mason. Ang plaka ay isinulat ni Che Jae-kung, ang general manager ng Hwasong Fortress, ngunit ang orihinal ay hindi nananatili. At Suwon Hwasong Fortress, ang Hwasumon Gate ay matatagpuan sa pinakamalapit na distansya mula sa Hwasong Temporary Palace at Paldolsan Mountain. Sa ibang salita, ito ang gate na pinakamalapit sa tinutuluyan ni King Jongjo. At si King Jongjo ay isang hari ng Joseon Dynasty sa Korea. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng katotohanang walang pamilihan na nabuo sa paligid ng Hwasumon Gate. Kasihang Lee Dan-kil sa Hang Kongdong na humahantong sa Hwasong Temporary Palace nagsisimula sa Hwasumon Gate, ipinapalagay na ito ay isang mahalagang ruta para madaanan ni Haring Jongjo. Sa tingin ko ang Hwasumon Gate ay hindi isang gate kung saan di nadaanan ng pangkalahatang publiko. Ginamit ito bilang isang defensive gate para sa proteksyon ng hari. Mayroon itong istruktura na kumakatawan sa katotohanan. Isa sa mga katangian ng Hwasumon Gate ay na ito ay matatagpuan malapit sa Paldolsan Mountain. Sa daan paakyat sa Paldolsan Mountain, makikita mo ang isang kahanga-hangang kastilyo na humahantong sa Paldolsan Mountain. Kasalukuyan sa pamamagitan ng Hwasumon Gate, maaari kang pumunta sa Hwasong Temporary Palace, naglalakad sa kahabaan ng Hangli Dan-kil sa Hanggangdong sa Suwon. Dahil maaari mong akyatin ang Paldolsan Mountain sa Suwon Hwasong Fortress, ang Hwasumon Gate ay ang pinakasikat na mainit na lugar. Mayroong isang mahusay na binuo parke sa paligid ng Hwasumon Gate. Lalo na sa paligid ng Hwasumon Park, ang mga pilak na damo ay lumalago ng malago. Ito ay mas binibigyang diin sa Hwasumon Gate ay isang makasaysayang lugar. Ang ruta mula sa Hwaseimon Gate hanggang sa tuktok ng Paldolsan Mountain ay magkakaiba. Sa ibang salita, may third paraan para maabot ang tuktok ng Paldolsan Mountain. Konkretong pagsasalita, mayroong 3 pamamaraan, tulad ng sumusunod: paano gamitin ang hiking trail papuntang Paldolsan Mountain, paano makarating sa tuktok kasama ang Suwon Hwasong Fortress Wall, paano mamasyal sa Hwasumon Park at umakyat sa tuktok.